pro Duterte ako. Kasi alam ko sa sarili ko na noong panahon ng mga Duterte, safe ako. Masaya ako. Naubos ang mga, ang mga adik sa amin. Dumami kalsada. Tuwang-tuwa kaya ako pag dumadaan ako dyan sa, sa may Skyway Stage 3 na yan. Bagamat proyekto ni Pinoy yan, si PRRD ang tumapos niyan. Yung mga right of way issues na resolba yan nung panahon ni Duterte at natapos siya, napapakinabangan natin ngayon. Yung expressway ngayon diyan sa north hanggang hanggang Rosario, Pangasinan na. Yung diyan sa south, na rin, isang bayaran na lang ng toll. Maraming mga magagandang nangyari nung panahon ni Duterte. Buhay tayong lahat kahit pandemic. O nagkabenta-benta man siguro ng mga properties ang Pilipinas, nabenta man siguro yung ginto, pero may pinaggamitan doon sa pinagbentahan. Kaysa ngayon, nagbenta tapos pag tinanong mo saan napunta, di nila alam. Panahon ni Duterte, walang sarado lahat. Buong mundo sarado. Pero nairaos natin ang isa't isa. Nairaos ni Duterte ang isa't isa. Probinsyano pa yan. Hindi pa yan high-tech na tao. Pero nairaos niya tayo. Hindi ba? So kung halimbawa may mga properties tayo na naibenta pero napunta naman sa Pilipino, wala masama ron. Kahit nga ubusin yan kaysa naman nakawin lang ng mga nasa gobyerno eh. So ngayon sinasabi nito ni Remulla na may troll ang mga Duterte. Anong masasabi? Paano? Nagpapakalat daw tayo ng pagtaas ng krimen. So ibig bang sabihin nito SILG Remulla na etong Numbio ba tawag dito yung Numbio na naglabas ng pinakamataas ang crime rate sa buong Asia, number 2 and 3 tayo, Manila, Philippines and Quezon City, Philippines. Ibig bang sabihin troll farm to? Troll ng mga Duterte tong Numbio? Ayan galing mismo to sa Numbio. Ano bang pronunciation yan? Pangatlo tayo at pangalawa, Manila, Philippines at Quezon City. Wala kang makikitang Davao dyan. Wala kang makikitang Caloocan dyan, katulad ng sinasabi ni Trillanes na fake news na pinakamaraming kriminal daw sa Caloocan. Wala kang makikitang ibang syudad dyan bukod sa Quezon City at Manila. So, papaano ngayon? Papaano ngayon Remulla yan? Papaano mong sasabihin na troll farm ng mga Duterte yung nagpapakalat ng mga krimen? Nagpapakalat ng pagtaas ng krimen pala sa bansa. Ultimong Numbio, ayan di ba? Ultimong Numbio ang nagsasabi na pangalawa at pangatlo Manila and Quezon City, which is in the Philippines. So paano na yan, sir? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang fake news po nasa bakuran nyo. Oo, ang fake news nasa bakuran nyo. Wala pong ultimong PCO nung tinanong sila whether may proof ba kayo na troll farm itong mga binabanggit niyong mga fake news peddlers, troll farm ito. Ultimong PCO ang nagsabi na wala silang basihan. Wala silang basihan. Therefore, walang troll ang mga Duterte. Meron sigurong defenders ang mga Duterte, but when you say kasi troll ng Duterte, organisado ito. Binabayaran ito. Alam mo ba kung sino ang may troll farm? Yung amo mo, si Bongbong, umamin yun eh. Nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Diba? Nagpapasalamat siya na nagkaroon siya ng troll farm, diba? Si Bukangkang pa nga daw yung niya, yung leader ng mga yan. So bahala na kayo. Bayang Pilipinas,
kung kanino kayo maniniwala, o sa PNP o sa PNP. Tangina yan, ang gulo. Sa PNP o sa PNP o sa DILG. Bahala na kayo. Alam nyo, ito ang masasabi ko lang, kapag ano ang puno, siya ang bunga. Kapag magulo ang utak ng presidente, lahat ng mga taong ilalagay niya sa Pilipinas, i-hire niya, magulo utak niya. At napakahirap ibenta ng isang administrasyon na puro palpak ang mga nakapalibot. Bilib pa naman ako dito kay DILG Secretary. Bilib ako dito kay DILG Secretary Rimulya. Mas magaling ito kaysa dun sa kuya niyang nandiyan sa Department of Justice. Sumablay lang siya dito. Bawi tayo, sir, ha? Bawi tayo. O, naniniwala ako na na medyo gusto mong pabanguhin yung pangalan mo and you want to stand out among the rest of yung mga secretary sa gobyerno. I know that. Pero siguro mas maganda, sir, gawin natin ang tama at gawin natin sa legal na paraan. Nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. 2016 pa malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourselves? Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo. Once in a while, nagko-contribute ako. Pero ito talaga, yan. Yan, that's what kept my political fortunes alive until here. And talaga namang, they did such a good job. Kaya tayo umabot sa ganito. That's how we started. And then, nung nag-start na talaga tayo ng mga kampanya, eto na, lahat ng mga iba't ibang grupo na tumutulong. At yung iba, yung dati pa sa amin, ay like sana